So, natagalan yun. One time, isang araw, one day, naligo siya sa CR. Tapos, pagligo niya dyan sa CR ga, paglabas niya daw sa CR ga, kumakamang na talaga siya ga. Kamang siya ganyan. Tapos sabi ng pamangkin ko, tita, nasa bar ako, doon ako nagsistay. Kaya di ba nag-duty ko to gani? Wait, try ako sa sarili kong negosyo. So, sabi ko sa kanya, Amalia tita, si Lula kanina nagkamang na lang, kakamang na siya kunuga. Talaga? Oo. Sabi niya, talaga, nagkakamang, pagkamang, tapos sabi daw ni kamang siya, bakit ka nakamang, hindi na sila makatayo. And then after that, alam mo kung ano nangyari ga? Sabi ng pamangkin ko, basta dyan, tumayo lang siya, miracle. Umiiyak na yun ha, nagkakamang, hindi na makatayo. Nung nalaman niya, nabasa yung next na tiles, napupuntahan niya, tumayo siyang bigla. Natawa niya lang yung pamangkin ko sa kanya. Grabe yan, magdrama si mama, uy, parang artista talaga sa malalam, kaya ganyan talaga sila. Itindihin na lang natin, mapagkatatag tayo. Paano ba yan lang kung dako-dako ng allowance nila, ikaw pa mabayad sa bills, solo flight, plus may timbang pa sila, tapos kulang pang kwarta kay sagod gali nila ibang tao, ikaw mapatayo-patayo, bra, mahatag ka sa ila, hindi na eh. May limit din yung lahat. You have to love and value your parents, but at the same time, you have to love and value yourself. So, whatever na budget na binigay, yun na lang yun. Pag yan naubos, wala ka ng pake. Hindi mo na kasalanan. Okay? Kasi kung bigay ka ng bigay, hindi man sila manutoga. Tapos, may regard naman sa parents mo na ikaw lahat nagbibigay. Tapos yung pera, ibabagay sa kapatid mo. Tapos ikaw pa magiging masama kung manghingi, hindi ka magdagdag. Unfair, right? Pero, tiga, mother, ano man yan ga? Natural mother instinct yun. Tapos sabihin mo minsan na, ako pa yung nagbibigay pera, bakit parang mas mahal pa yung kapatid ko kasi binibigyan niya ng pera? Hindi yun dahil mas mahal niya yung kapatid mo. A mother will always be able to identify who needed help the most. Yun talaga, talent talaga ng mga nanay yun. Mas malalaman nila kung sinong mas nangangailangan. Hindi dahil mas gusto yung kapatid mo, amo na nga yung pera, binibigay mo, binibigay sa kapatid. Ang nanay, ginaya. Kayo yaga, kayo, anak kayo. Right? Pag anak kayo ngayon, magiging nanay kayo. Anak kayo ngayon, magiging tatay kayo. Yung nanay nyo, yan na. Last level na yan. Hindi na lang sila magiging anak. Nanay na sila for the rest of their lives. So yun, nature nila yun. They could identify who needed the most na help. Alam mo dati, si mama ko nilalabanan ko talaga yan. May mga turning point kasi yung life. Ganito yung nangyari. Ikwento ko ulit para ma-inspired kayo. Dati, sumasagot talaga ako kay mama. Dati, nagagalit talaga ako sa mama ko. Kasi isip ko, bakit mas mahal niya na ngayon yung kapatid kong babae? Naku, sa bagay, ako lahat nagpo-provide. Budget nila kada buwan, pagkain, tubig, ilaw, bahay. Ako lahat nagbibigay. Bakit parang mas importante yung kapatid ko? Yung pera binibigay ko sa kanya, binibigay sa kapatid ko. Pag hindi ako nagbigay ng ad, magagalit siya, masama akong tao. Yung parang sumasama yung loob ko. Sabi ko, grabe naman si mama. Parang ulit. And then one time, kakababa ng asawa ko sa barko. Okay, wala mo ko ibang source of income dati. So, sabi ko, sa mama ko, nagdrama kami. Para hindi siya mag-overspend balaga. Tapos maghingi naman ng additional budget. Sabi ko, ma, aalis muna kami ni RJ, maghanap kami hiraman ng pera. Sabi ko, parang, may pambiling bigas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, saan kayo maghiram ng pera? Tika lang, tumayo yung mama ko. Binigyan niya ako ng garapon ng stick O. May laman na 10 piso, tagbe 20. Sabi niya, sa'yo na lang yan, ga. Huwag ka namang hiram ng pera. Niya, sa'yo na lang yan. Bili mo yun ng bigas. Doon talaga ako, ga. It's a turning point sa akin. Sabi ko talaga, doon ko talaga na-realize, nag-sink in ba? Kasi diba, yung feeling baga nga, nobody's asking if you're okay. Wala talaga may nagtatanong. Yung whatever problems I have, gusto kong umuwi sa bahay, kausapin ko yung mama at papa ko. Pagpasok ko palang problema na nila yung hihatid nila sa akin. It seems like I have no one to share my pain, my disappointment, and my bullshit. So, imbis na pupunta ka doon kay para makapag-usap kayo, may mapasharean ka ng sama ng loob, parang sama ng loob pa ibibigay. So, I feel like I'm only needed financially. Yun talaga nararamdaman ko. Ilang taong ganun yung feeling ka. Tapos, sabi ko, ako nilang lahat. Ako lahat yung nabibigay. Pati kapatid ko damay-damay. And then, most of the time, sinasabihan ako na, masama kang tao kung hindi ka magbigay ba? Mga mag-add ng sobra. So, I hated my mother at yung, for quite a long time. Pero never ako nag-absent sa budget. Grabe talaga, I really give. So, parang nahita ko ba sa setup na ganito? Parang, kailangan nyo lang tatawag ng kayo kung may kailangan kayo. Wala nga nagtatanong kung okay lang ako. Wala talaga.
Until I had finally realized that it's the mother's instinct lang ga to identify kung sino sa mga anak niya yung nangangailangan. I finally realized na kaya hindi nagtatanong yung mama ko kung okay lang ako because my mother do really admire me for being so strong. Na dumating sa punto na kahit siya mismo sa akin na nakadepende. The whole family depends on me. So yung thinking ng mama ko is, imagine how strong I am. Na makaya kong aga-shoulder silang lahat. So my mom do have this idea that I could survive anything. So ang reason kung bakit pag may kailangan sa pera, ako yung tinatawagan because ako lang ang nakalutgot sa seaman. Ako lang yung may pera. Yun yung totoo. Yung reason din lang kung bakit na yung kapatid ko lagi yung inaano niya because nakikita niya na yung kapatid ko need more guidance. Mas kailangan ng kapatid ko yung tulong kasi siya yung nangangailangan. So, that was the time I changed my mindset pagdating sa mama ko. Hindi na ako sumasagot sa mama ko ga. I don't argue with my mom. Pag naghingi yan ga at meron lang ako, binibigay ko agad. Hindi naman naghingi sports car. Sabi nga ng asawa ko, kung ano yung hinihingi ng mama mo, ibigay mo. Kasi, ano lang yan, barya lang yan sa lahat ng mga blessings na natatanggap mo. Tama nga naman. So, I changed the way I deal with my mother. I changed yung mindset ko ba. Mas taway na kami. Hindi na kami kasing gulo dati. So, yung mama ko ngayon sa akin na nakatira, namatay na kasi yung papa ko. Pati yung dalawang pamangkin ko kasi namatay man yung mga yung kapatid ko. Tamad man to si Papa kasi si Ami. Amo to guro na pahuway ng temprano. Kaya iniwan na sa akin lahat ng mga responsibilidad. Pero okay naman lang yun. Ano pag magagawa natin? So yung dalawang pamangkin ko sa akin din. Yung isa nag-aaral nursing. Yung isa mag-graduate sa K-12. Si mama ko sa akin din. Goal ko na yung mama ko mamatay sa akin kasama ko. Yun talaga. Because si mama kasi ga, during my younger days, grabe din yung sakripisyo niya sa akin ga. Dungul-dungul ko niya anak ya ga ya. Pariwala din ako ga. Parang wala akong future. Siguro kung pinabayaan ako dati ni mama ga, sana kaya ako ngayon. Baka nakikita niyo ako kasama sa mga baybas, mga ganyan. My mother had been so patient with me also during my younger days. Lalo nung high school days ko. Kaya kahit ngayon, kahit ano pa yan si mama suplada, kahit ano pang gawin ni mama, I tend to understand her. Kay dati ganyan din siya sa akin. Layas ako, nagnanakaw pa ako, mga kung ano na lang. She really never gave up on me. Yung ibang tao nagsasabi talaga sa akin na, si Tina, sayang si Tina, ang ganda na bata, mag-asawa lang adik. Wala yun ang future, hindi yan makakatapos. Muna, ganyan, mabubuntis yung mga ama. Si mama ko talaga, naririnig ko talaga yung mama ko na sasabi, matalino yung anak ko. May problema lang talaga yan. Tapos pag lumayas ako, hanapin ako ng mama ko. Pag nakita ko, never akong ipahiya, bubong never. Pag nakita ko ng mama ko, lagi sinasabi, anong problema mo? Anong kailangan mo? Pag uminto ako sa pag-aaral, sabi ko, ayoko na mag-aaral. Hindi ako pinipilit ni mama dati kaya. Sasabihan ako, okay, pagod ka na. Sabi niya sa akin, next year mag-aaral ka ulit ha. Matalino ka balaga. Sabi niya sa akin. Tapos yung naalala ko pa yung tita ko, harap-harapan, sabi niya, si Tina talaga yung papatay sa'yo. Malas lang dadali ng anak mo na yan. Sabi niya, siya talaga yung makakapatay sa'yo. Sabi talaga, wala na yung future ng anak mo, hayaan mo na yan. Sabi niya, siya yung papatay sa'yo. Sinagot talaga ng mama ko, hindi. Sabi niya, kahit ganyan yan si Tina, sa kanya ako mamamatay, kasama siya. Ayoko si mama ko na nandito, pero pinanindigan ko na narinig ko, kaya nakilig mo ko during that time, pero nagkinonsensya ka ng early, may magagawa ka pa. Sinabi na sa'yo, nagharap-harapan, pinagtanggol ka, sinabihan ka na sa kanya ako mamamatay. Kaya talaga niya ga. Ang malas ko talaga. Totoo talaga yan ga. Yan talaga si mama, subukan mong sabihin na ilipat sa kapatid, magpapakamatay. Ayaw niya talaga ga. Hindi talaga papayag. Paano? Ever since then. Subukan mo yan. Dati nung buhay pa si Ami, sabi mo, ma, doon ka na lang kay Ami. Ako parang bahala sa lahat. Subukan mo, magpakamatay talaga yan. Ayaw niya talaga. Sabihan talaga, kung hindi naman ako kay Tina sasama, hindi na lang mapakamatay na lang ko. Magpakamatay talaga siya. Pero ako pala yung papatayin niya sa kakakaugtas sa kanya, giatay ito. Yun, kaya ganyan. Pag nag-aircon niya, naka-electric fan pa. Feeling dun. Pero it's true. Sabi talaga mama ko dati.
Hindi, kahit ganyan sa kanya ako mamamatay. I am the favorite. I am a combination lang ng bad na parang black sheep, pero I'm very loving kasi. And very helpful. Totoo ga. Dati, ngayon lang ako na parang tamadan ako, pero dati grabe talaga ako talaga nag-assist kay mama. Lumalayas kami kay si papa ko, parang hindi ako komportable ba because yung papa ko NPA. Tapos hindi ko man niya nakita since birth. Umuwi lang yan sa amin kasi ng mga balang paa. So hindi siya mapuslan, hindi siya makalakad. So I don't like him. Feeling ko I am living with a stranger. Kaya yun, lumalayas kami. I feel uncomfortable. Tapos si Ami pa yung favorite. Tapos, lahat talaga kami, wala kami ka future. Budlay, yun lang gawin, yung kahasol ka. Like, my mom had been my anchor, Jod. She's definitely the last person na natira na lang who believes in me. During that drama na to, no. Wala pang 30. Halos yun kayo makakain, mga nanonood. Ano ibibigay niyo sa akin na star? Tapos iiyak pa ako. Ano kayo sincere na? Misin niyo ba? Pahirang kayo muha ko. Iyot tayo mga follower ka na bagabako ko. Kala niya. Hindi pa ngayon. Sa 30 pa ito. Dahil lang, ibalik natin yung luha kay sayang man. Oh. Bakit ka nagtagalog kayo na late ako? Ambot ka na ito na poses mo ko kaya nga sa doon ako gaga. Pumasok kayo dito ka, huwag kayong lalabas. Hindi ako iiyak. Hindi pa ngayon at 30. Para ano? Hindi nyo to deserve. Yung maalala mo kaya gawan sa week lang yan. Parang maiiyak na sa ako. Sabi ko sa ako, huwag kang umiyak. Wala kang makakuha dyan sa kanila. Huhubag lang yung mata mo. Ate, walang bakuko. Halos mo ka mo kayo makakaon. Yes! Imagine balaga. Kanina pa ako naggapabuot-buot ko din mga bilat ibay ka mo. Kaya parang batsagan nga dumayo ko nga tao. Ala, kabuot kayo lang ga-deserve. Giling star ga-antan sa bala star. Ala, kabuot kayo lang ga-padalaan ko ni sa bala Gcash. Gaga ka mo mo.